Nagising si Elizabeth sa gitna ng kanilang biyahe sa kabundukan pagkatapos mangarap na makikilala niya ang isang matalinong lalaki na magdadala sa kanya sa kanilang lihim na mundo. Ang kanyang bagong asawa, si Dr. Henry Kellenberg, ang nagmamaneho. Pagdating nila sa kanilang bahay, ipinakilala siya ni Henry sa kanyang bulag na anak na si Oliver at sa kanilang kasambahay na si Claire. Matapos ang isang magarbong hapunan, ginugol nila ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Kinabukasan, inihatid siya ni Henry sa isang tour sa mansyon, na may daan-daang kwarto. Lahat ng mga kwartong ito ay may layuning makilala ang kanilang mga fingerprint ni Elizabeth at Henry. Ngunit may isang kwarto na hindi siya pinapayagang pumasok. Pinapagawa ni Henry kay Elizabeth na magsumpa na hindi papasok sa lugar na iyon bago siya magtungo sa kanya sa koridor, kung saan nakita ni Claire ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos, sinabi ni Henry kay Elizabeth na kailangan niyang umalis ng maaga kinabukasan dahil sa isang business call. Kinabukasan, nilapitan siya ni Claire at tinanong siya tungkol sa tanghalian. Dahil nakita ni Claire ang Nobel Prize ni Henry, nagtaka siya kung bakit ang isang matalinong tao tulad niya ay ikinasal sa isang simpleng babae tulad ni Elizabeth, kaya tinanong niya ito. Sumagot lang si Elizabeth, "Hindi ko alam," at naglakad palayo si Claire. Habang dumidilim, napansin ni Elizabeth na umalis sina Claire at Oliver sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Dahil hindi makatulog si Elizabeth kahit anong gawin niya, napagpasyahan niyang pumasok sa ipinagbabawal na kwarto upang alamin kung ano ang naruroon. Sa kanyang gulat, nakita niyang may natutulog na tao na kamukha niya sa loob ng isang enclosure. Habang mabilis na tumatakbo palabas, nataman siya ng isang pinggan at nasugatan. Sinubukan niyang tawagan ang 911, ngunit wala itong koneksyon. Sa huli, nakatulog siya at hindi nagising hanggang tanghali. Kinabukasan, hindi maiwasan ni Elizabeth na makaramdam ng hindi komportable kay Henry. Matapos nilang pag-usapan ang kanilang araw, sinabi ni Elizabeth kay Henry ang tungkol sa kanyang daliri na nasugatan, na sinabi ni Henry na madalas magkaaberya ang telepono sa lugar na iyon. Nang tanungin siya ni Henry tungkol sa sugat sa kanyang daliri, sinabi ni Elizabeth na aksidente lang ito bago siya dinala ni Henry sa kanilang kwarto kung saan siya ay matutulog buong araw. Nag-iyak si Elizabeth dahil hindi siya komportable. Sumunod si Elizabeth kay Henry nang magtungo ito sa kama sa gitna ng gabi. Sa pagdating niya sa hagdan, nahuli siya ni Henry at bantang paparusahan siya dahil sa pagsuway. Kinuha ni Henry ang isang machete at sinimulang habulin siya sa buong bahay. Sinubukan ni Elizabeth na tumakas, ngunit hindi na matanggap ang kanyang hinlalaki sa mga kandado. Nagtago siya sa wine cellar, ngunit nadatnan siya ni Henry na hindi siya nakita. Lumabas si Henry at umalis upang maghintay sa sala. Nang lumabas si Elizabeth, nakita niyang wala na sa sala si Henry, kaya nagsimula siyang umakyat ng hagdan gamit ang isang fire poker. Ngunit, si Henry ay nagtatago sa likod nito. Hinayla siya ni Henry sa kanyang bukong-bukong, kaya napatumba siya, at lumabas si Henry upang tapusin siya gamit ang machete. Kinabukasan, nagsalo-salo silang lahat sa almusal bilang magkapantay. Tinulungan ni Claire at Oliver si Henry na ilibing ang katawan sa kagubatan. Pagkatapos ng tanghali, dumating ang kaibigan ni Henry, si Frank, isang detective. Pagkalipas ng 6 na linggo, nagising si Elizabeth habang naglalakbay sila sa kabundukan. Bagamat iba na ang kanyang bridal gown, pareho pa rin ang mga nangyari. Inililibot siya ni Henry sa bahay, pinagmamasdan ni Claire mula sa malayo, ipinakilala siya sa pamilya, pinapagawa siya ng sumpa na hindi papasok sa ipinagbabawal na kwarto, at pagkatapos ay ginugol nila ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Sinabi ni Henry na kailangan niyang umalis dahil sa mga obligasyong trabaho bago sila matulog. Ngunit dahil hindi siya makatulog, naglakad si Elizabeth papunta sa kusina at natagpuan si Claire na nagsisigarilyo. Sinabi ni Elizabeth kay Claire na nais niyang matutunan pa ang tungkol sa kanya, ngunit bago pa man makapagsalita si Claire at magbahagi ng isang lihim, pinutol ni Henry ang kanilang pag-uusap at dinala si Elizabeth pabalik sa kama. Kinabukasan, nagising si Elizabeth at natagpuan ang kanyang sarili na mag-isa sa bahay. Naglakad-lakad siya ng ilang sandali bago siya nagpasya na pumasok sa ipinagbabawal na kwarto. Nang makita niya ang duplicate ng kanyang sarili sa makina, tumakbo siya palabas at sumigaw, ngunit sa pagkakataong ito, nagbukas ang capsule at lumabas ang ibang Elizabeth upang habulin siya. Matapos niyang tiyakin sa bintana na sina Claire at Oliver ay umalis, nakita ng duplicate si Elizabeth na natutulog at hinaplos ang kanyang mukha bago itaas ang kanyang pajama top. Nang magising si Elizabeth kinabukasan ng tanghali, napansin niyang hilahad ang kanyang damit.
Bagamat sinubukan ni Elizabeth na i-lock ang pinto, sinundan siya ni Henry at pumasok, at nahawakan siya habang kumuha siya ng tuwalya. Sinubukan ni Elizabeth tumakas, ngunit tinadyakan siya ni Henry, at pinaghahampas siya ng tuwalya sa leeg. Lumaban siya at nagtakbo muli, ngunit natagpuan niyang hindi tatanggapin ng lock ng pinto ang kanyang hinlalaki. Nagbuhos si Henry ng pampatulog sa isang piraso ng tela habang si Elizabeth ay mabilis na nagpunta sa kusina upang kumuha ng mga kutsilyo. Upang magbigay kay Elizabeth ng impresyon na si Henry pa rin siya, nag-iwan siya ng tape na tumutugtog habang siya ay nagpiano sa living room. Nang lumabas si Elizabeth mula sa kanyang taguan sa kusina, sinundan siya ni Henry. Inilapat ang tela sa kanyang bibig at ilong hanggang sa siya ay mawalan ng malay, ngunit ito ay isang paraan lamang para mabawasan ang kanyang guard. Tinaga ni Elizabeth si Henry hanggang sa mamatay ito. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag pa sa kanila, bumalik sina Claire at Oliver, kaya ipinakita ni Elizabeth na parang siya ay nagbabasa lamang ng buong oras. Nagulat ang dalawa nang makita siya roon, at mas lalo silang nagulat nang sabihin ni Elizabeth na natutulog si Henry sa taas. Labis ang pagkabahala ni Claire at halos hindi na siya nakapasok sa kusina bago siya magka-heart attack. Bago siya mawalan ng malay, ginamit ni Claire ang kanyang sariling telepono upang mag-dial ng 911, at dumating ang ambulansya upang dalhin siya. Hinadlangan ni Oliver si Elizabeth na umalis nang maghanap siya ng pagkakataon, at sinabi niyang hindi siya kayang protektahan mula sa mga pulis kung siya ay aalis. Tinanong ni Oliver si Elizabeth tungkol sa kanyang nakaraan habang binubuhat nila ang katawan ni Henry patungo sa incinerator. Inilahad ni Elizabeth na marami siyang panahon ng kabataan sa ospital dahil sa sakit, pinalaki siya sa isang ampunan pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Doon siya nanirahan hanggang siya ay 8 taon gulang, at ipinaliwanag ni Oliver na ang mga alaala niyang iyon ay mga implant lamang at hindi totoo. Sinabi pa ni Oliver na mas magandang ipaliwanag ito ni Claire dahil siya ang kasama sa eksperimento. Siya ang pang-5 Elizabeth na kinolekta, at 6 na genetic duplicate ang ginawa. Binigyan siya ni Oliver ng impormasyon na kailangan niyang gamitin upang harapin si Frank nang dumarating ang kanyang sasakyan. Ipinaliwanag ni Henry na ang kakulangan ni Elizabeth sa pakikisalamuha ay dahil sa problema niya sa pagtulog. Dati nang nakilala ni Elizabeth si Frank. Nang bumaba siya sa living room, sinalubong niya si Frank at sinabi na natutulog si Henry dahil hindi siya maganda ang pakiramdam. Tinanong siya ni Frank kung ayos lang siya matapos marinig ang tungkol sa kanyang 911 call habang si Oliver ay pumunta upang magdala ng tubig. Pagbalik ni Oliver, sinabi niyang tinawagan siya ni Claire nang magka-heart attack ito, at tinanggap naman ito ni Elizabeth. Binanggit ni Frank na kakaiba nga na lahat ng tao sa bahay ay may problema, si Elizabeth sa kanyang sleep condition, si Claire at ang mahinang puso nito, si Oliver na bulag, at ngayon ay si Henry na may karamdaman habang umalis si Oliver para kumuha ng ibang bagay. Ngunit nang bumalik si Oliver na may dalang baril at pinaputok ito kay Frank, bigla itong pumanaw. Sinabi ni Oliver kay Elizabeth na mula nang mahuli niya ang isa pang Elizabeth at dalhin ito sa bahay 3 taon na ang nakalipas, binabayaran na ni Henry si Frank. Tulad ng ginawa niya sa lahat ng kanyang mga kopya hanggang sa puntong ito, pinatay din ni Henry ang Elizabeth na iyon. May pagkaalaala si Elizabeth mula nang ibalik siya sa tangke matapos siyang mag-8 taon. Kinuha lamang siya para sa pisikal na rehabilitasyon at upang matulungan siyang i-personalize ang kanyang personalidad sa pamamagitan ng muling paggawa ng mga alaala at karanasan sa kanyang isipan. Tinulungan ni Elizabeth si Oliver na dalhin ang katawan patungo sa incinerator muli. Inutusan siya ni Oliver na maghanda ng isang bag na may kasamang damit at pera mula sa ligtas para makaalis si Elizabeth. Ngunit, ipinakiusap niya kay Elizabeth na basahin ang journal ni Claire bago siya umalis dahil hindi niya magawang basahin ito at kailangan niyang makuha ang ilang mahalagang impormasyon mula rito. Ipinag-utos niyang ikulong si Elizabeth hanggang matapos ang pagbabasa. Sinimulan ni Elizabeth ang pagbabasa ng journal upang malaman kung paano nagsimula ang lahat dahil wala siyang ibang magawa. Kilala ang kontribusyon ni Henry sa cell research at naging milyonaryo siya matapos makuha ang mga patente para sa ilang mahahalagang cell functions. Bigla niyang inimbitahan si Claire sa kanyang bahay 5 taon na ang nakalipas. Gusto niyang magtrabaho si Claire para sa kanya nang malaman niyang tungkol sa kanyang trabaho sa neurodegeneration. Ipinakita ni Henry sa kanya ang mga clones na ginawa niya mula sa kanyang asawa na si Elizabeth, na pumanaw dahil sa isang napakabihirang uri ng Werner syndrome habang nangganganak kay Oliver, sa ipinagbabawal na silid. Gamit ang DNA ni Elizabeth,
Nakagawa si Henry ng 6 na kopya, ngunit ang unang 2 ay namatay pagkatapos ipanganak dahil sa mga problema, kaya't inilagay niya ang 4 pa sa cryogenic hibernation hanggang sa makahanap ng solusyon. Tumutol si Claire sa simula dahil sa mga alalahaneng etikal, ngunit mabilis siyang napapayag ni Henry sa pamamagitan ng pagpapakita ng espesyal na oportunidad sa agham na maaari niyang makuha. Naggising si Elizabeth sa 3 araw sa mabuting kalusugan, ngunit nalito siya at nahirapan siyang matandaan ang mga bagay ng matagal. Ilang araw ang lumipas, natagpuan ni Frank si Elizabeth matapos siyang tumakas nang makita ang harvest chamber. Dinala siya ni Frank sa bahay kung saan pinilit nilang itago na siya ay isang mentally ill na pamangkin ni Claire. Gayunpaman, binayaran ni Henry si Frank upang panatilihin ang lahat ng lihim dahil kailangan niyang magsulat ng ulat. Hininto ni Oliver ang pagbabasa ni Elizabeth nang lumapit siya upang magdala ng pagkain. Sabi ni Oliver na pareho sila ng panig at humingi ng paumanhin sa paglock sa kanya. Nang buksan niya ang pinto, si Elizabeth ay biglang sumugod sa kanya at humiling ng code bago siya itali gamit ang sariling sinturon ni Oliver upang hindi siya makatakbo. Nagsinungaling si Oliver nang subukan niyang i-type ang door code, at nang tingnan ni Elizabeth kung ano ang nangyari sa kanya, nakatakas na siya. Pumunta si Elizabeth sa harvest room matapos kuhanin ang isang kutsilyo sa kusina, kung saan pinapainom ni Oliver ang huling pisikal na gamot upang panatilihing buhay ang clone. Nakita niya si Oliver at nangako siyang papalayain siya, ngunit nang lumapit siya upang tingnan ang clone, iniksyon ni Oliver ng anesthetic sa kanyang leeg upang siya ay patagilid. Nagising si Elizabeth sa kanyang silid, nakagapos sa mga kasangkapan at may pagkain na iniwan ni Oliver. Bumalik siya sa pagbabasa ng journal matapos niyang matanto na wala ng silbi ang pagtatangkang alisin ang tanikala. Nagpatuloy sina Henry at Claire sa kanilang mga eksperimento nang mabayaran si Frank, ngunit namatay ang 3 Elizabeth dahil sa kakulangan ng hangin. Hindi naniwala si Claire kay Henry nang sinabi niyang natagpuan niya si Elizabeth na nakaharap pababa sa mga unan, ngunit hindi na niya ito pinagtalunan. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pagsubok sa lahat ng posibleng kombinasyon, nagsimula nang mawalan ng pag-asa si Henry kaya't ipinagpatuloy ni Claire ang kanyang panganib at nanatili sa gabi kasama siya. Pagkatapos nilang matapos, sinabi ni Henry na hindi gumagana ang mga makina at nais niyang patayin ang mga ito, ngunit hindi sumang-ayon si Claire. Bumalik sa kasalukuyan, nag-alok si Oliver kay Elizabeth ng isang impormasyon kapalit ng dagdag na pagkain. Itinama ni Oliver si Elizabeth, sinabing hindi siya nabigo at binago ni Henry ang mga sample. Sinabi ni Elizabeth na hindi kailanman nabanggit ni Claire si Henry at na may relasyon siya kay Henry pagkatapos mabaigo nilang makuha ang code. Tumugon si Oliver at sinabi na siya ay gumaling at ang lahat ng clones ay nanirahan doon sa edad na 8 noong siya ay nag-aaral sa boarding school. Dahil hindi siya bulag noong panaho, bumalik siya ng 12 at nakilala ang pangalawang Elizabeth, na itinuring niyang pinakamaganda. Agad silang naging magkaibigan, ngunit hindi na kayang tiisin ni Henry at naging sobrang seloso kaya't inatake niya si Oliver habang siya ay natutulog at binulag siya. Lumabas si Oliver sa silid matapos sabihin na ayaw niyang makita si Henry at Elizabeth na magkasama, kaya't ipagpatuloy ni Elizabeth ang pagbabasa ng journal. Patuloy na pinag-uusapan ni Henry si Elizabeth, at alam ni Claire na hindi niya kayang palitan siya kaya't tinapos niya ang kanilang relasyon. At nang tanungin siya ni Claire kung ano ang tunay na nais niya, sinabi ni Henry na nais niyang muling maibalik ang gabi ng kanilang kasal upang muling maramdaman ang kasiyahan. Sa simula, ayaw ni Claire na tulungan siya, ngunit sa huli, tinulungan niyang buhayin ang Elizabeth IV dahil hindi niya kayang pabayaan ito. Sinabi ni Henry na palagi siyang nag-aalala na mas pipiliin ni Elizabeth ang batang binata na minahal niya kaysa sa matandang bersyon ng kanyang sarili. Iniwan ni Elizabeth ang journal sandali dahil labis siyang nalulungkot sa natuklasang ito. Pinaihit siya ni Oliver para gisingin, hawak ang dagwang kamay at ang gunting sa kanyang leeg pagkatapos ng 2 araw na pagkawala. Ngunit hindi siya nagsasabi kung saan siya nagpunta. Binigyan siya ni Elizabeth ng impormasyong hinihingi ni Oliver, si Oliver ay anak ni Henry, at maaari na siyang maging kahit sino na gusto niya. Iniwan siya ni Oliver dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang mga katotohanang iyon, ngunit si Elizabeth, na akala niyang mahal siya nito, ay pinilit siyang lumapit sa pamamagitan ng pangako na maaari na silang magsama. Nang lumapit si Oliver, hinayla siya ni Elizabeth palayo, tinanggal ang susi ng kadena at ang gunting, at humiling ng tamang code ng pinto. Nagsimula siyang magtadyak ng galit, ngunit naputol ito nang dumating ang ika-6 at huling clone ni Elizabeth.
Suot ang wedding dress at may hawak na rifle. Sinubukan pa ni Elizabeth V na kumbinsihin si Elizabeth VI na si Oliver ang villain, ngunit naniwala si Elizabeth VI kay Oliver at pinilit siyang pabagsakin sa lupa. Binawi ni Elizabeth VI ang gunting at ginamit ito para saksakin si Oliver sa hita. Kinuha niya si Oliver bilang hostage, ngunit binaril siya ni Elizabeth VI gamit ang rifle, pinatay siya at nasaktan ang kanyang dating clone. Matapos magmadaling lumabas ng silid at gamitin ang tamang code para buksan ang pinto, nabaril muli si Elizabeth V ni Elizabeth VI pagkalabas nito ng pinto. Bago pumanaw, ipinayo ni Elizabeth V kay Elizabeth VI na basahin ang diary ni Claire upang malaman ang buong katotohanan. Matapos siyang malinis at mabihisan, nagpa siya si Elizabeth VI na basahin ang journal habang kumakain ng almusal. Nagpunta si Claire upang magsiyasat pagkatapos marinig ang iyak ni Elizabeth IV nang gabing patayin siya ni Henry gamit ang blade. Imbis na magbigay ng paliwanag, sinabi ni Henry kay Claire na binago niya ang kontrata at inilipat ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa pangalan ni Claire upang magpatuloy siya sa kanyang investigasyon. Inamin ni Henry na dahil patay na si Elizabeth, wala nang maniniwala kay Claire kapag ipinagbanta niyang tatawag siya sa pulisya. Pinakasalan niya si Henry at pumanaw, ngunit sa pagpapahintulot niyang paulit-ulit siyang patayin, binigyan niya si Henry ng kaligayahan na lampas sa batas. Dahil hindi kailanman naramdaman ng mga clone na sila ang tunay na Elizabeth, hindi siya nakaramdam ng pagkakasala. Ipinangako ni Henry na gagawin niya ang lahat upang matulungan si Claire nang magpumilit itong tumigil. Bumalik sa kasalukuyan, nakatagpo si Claire kay Elizabeth sa pintuan pagkabalik mula sa ospital, hawak ang isang handang maletang pang-alis. Inabot ni Elizabeth kay Claire ang notebook at ipinayo na gamitin ito ng matalino, dahil siya na ang nararapat sa pera at bahay. At sa wakas, malaya at muling gising mula sa lahat ng pinilit ipasok sa kanyang isipan, umalis siya. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.